araw po ng kababayan. So pag-usapan natin ngayon yung laban ni Artur Beterbiev saka ni Dimitri Bivol, no? So first, ano ba ang paglalabanan nila? Bakit napakahalaga ng laban to? But historical fight in boxing history, no? Marami nagsasabi na candidate to for fight of the year, and also bakit to historical? Kasi ito po yung kauna-unahang showdown, no, ng light heavyweight sa undisputed title para sa 4-belt era, no? Okay. So first, ano ba yung mga paglalabanan dito? Sa 4-belt era, meron po tayo WBC, WBA, IBF, saka WBO. Kanina rin nung weigh-in, nakita ko yung hawak na belt ni Dimitri Bivol is the IBO, and also may ginawa si Turki Al-Sheikh na panibagong belt. Whoever will wins will become the undisputed, na literal na hawak na yung undisputed belt sa nahahawak. So sino yung mananalo doon, hahawak ng undisputed belt na pinagsama na. So isang belt na yon. So maghihawak na yung 4 belt, and then makukuha niya yung special na belt na pinagawa ni Turki Al-Sheikh, no? So wala pa pala nakagawa nun since nagsimula yung 4 belt era ay magkaroon ng light heavyweight champion sa 4 belt era, no? First, sino ba si Dimitri Bivol, no? So pinanood ko kasi yung mga laban nila, no? Unahin mo natin si Beterbiev, si Artur Beterbiev. Si Artur Beterbiev pala, meron siyang 300 plus na amateur bout, no? So napanood ko, nakalaban niya si Alexander Usyk sa amateur way back 2012. So maraming maraming nagko-commenta nun. Maraming nagko-commenta nun, parang controversial kasi na-dominate siya ni Beterbiev yet pinigay kay Usyk, no? So the usual politics, no, sa amateur boxing. But anyway, no, yun isa sa mga nakalaban niya, no, na undisputed champion din ngayon sa heavyweight division. And then yun, natalo siya no 2012 Olympics, tama, no? So 2017 nahawakan niya yung IBF light heavyweight title. Ang tagal na pala niya yung champion, no? So no 2019 doon niya nakuha yung WBC, noong 2022 yung WBO, no? So yung record pala niya 20 wins with 20 knockout. Lahat yun, no? 20-0, 20. So rare yun. Rare yung ganong record, no? Para si pala naaga nun para si Valero pa lang, no? Si Dalit Marco Anton, si Valero, yung yung mutig makalaban ni Senator Manny, no? So ano ba yung technique ni Beterbiev, no? So pinanood ko, para kasi siyang para siyang robot gan sa yung mga training compilation niya. So yung style niya slugger, no? So nakataas lagi yung kamay, pero yung jab niya pamatay, no? Double jab, tas yung short right hand niya, yung overhand, yun yung finishing niya, pansin. So may hawig si Bivol sa mga nakalaban niya before, si Caleb Smith, no? Matangkad, tactician. Yun yung hawig ni Bivol, no? So ang galing kumat ng angle ni Artur Beterbiev, no? Parang lang siya parang malaki version ni Senator Manny, no? Kahit umikot-ikot yung kalaban niya, nakakat niya, which is yun yung magiging niya advantage. The problem is meron siyang injury sa tuhod. Lumabas siya ng June, no? Na-cancel kasi yung laban nila originally kasi yung laban nito is sa June 2024, no? Na-cancel siya kasi nga nagkaroon ng injury si Artur Beterbiev, no? So disadvantage din dito yung edad niya, kasi matandaan si Artur Beterbiev, 39, and lalaban siya sa isang So maraming nagsasabi
knockout naman niya lahat ng kalaban niya eh. Iba kasi si Dimitri Bivol, no? So, si Dimitri Bivol, punta tayo. Si Dimitri Bivol, sa mga hindi nakakilala, siya yung tumalo kay Canelo Alvarez. So, ginawa niyang amateur si Canelo Alvarez. So, panoorin niyo yung laban, talagang ginawa niyang amateur. Classic ano siya eh. Soviet boxer, ganun. 1-2, 1-2, tapos pagpapakulan ng mga binila ko yung suntok niya para 10 kombinasyon, no? Yung pinakawalan niya kay Canelo, and then wala nang kagawa no kay Canelo Alvarez. At yung aabangan natin kung kaya niya bang pakawalan kay Arthur Beterbiev, kasi ano eh, suspect din yung pangalan ni Arthur Beterbiev kasi meron na siyang ano, yung mga knockdown na bilang before. And then ano ba yung mga key to victory, no? And then ito pa pala, may ano tayo, may Pacquiao na trivia. Lately, yung asawa ni Dimitri Bivol is nag-ano siya na paparinig sa social media. Parang inaaway si Dimitri Bivol sa social media because of sustento. Kasi simula doon nung nanalo si Bivol kay Canelo, parang ano na siya, parang lumaki yung ulo, no? Hindi na nagpapadala ng sustento. Hindi at kikitain niya dito sa laban na to is 10 million guarantee kay Turki Al-Sheikh, no? So, anong connect nun sa boxing? So, mental, no? Mental toughness. Pag kasi hindi ka concentrated, it doesn't matter kung gaano katindi yung training mo eh. Doon tayo sa magiging prediction ko, no? So, ang key to victory kasi dito ni Arthur Beterbiev, yung power niya. Kasi, kahit naman anong galing na skills ng kalaban mo, kung may one punch power ka, kaya-kaya mo siyang ano eh. The question is, kung tatama ba siya kay Bivol, no? Tatama siya kay Bivol. Kasi ang galing talaga ng depensa ni Bivol eh. Kasi nakita niyo yung Canelo, kino-corner siya, no? Pinapaliguan na siya ng suntok, pero talagang wala, tulis na yung jab niya. Hindi siya ma-corner. So, enable for Beterbiev to win the fight, cut the ring, no? Early round pa lang mag-invest na siya sa katawan para mag-slow down yung footwork ni Bivol sa later round. Doon niya makuha yung yung laban, doon niya makuha yung technical knockout. Kasi kung paabuti ko ng decision to, paabutin niya ng decision, I think hindi tatagal, no? Hindi niya kakayaning i-knockout si Bivol. And for Bivol, yun lang, continuous ko na yung skills niya. Huwag siya magpapa-corner, huwag siya papayag madala sa lubid. 1-2, 1-2. And then, yung tuhod kasi ni Beterbiev suspect dito eh. Kasi sa mga previous round yan ni Beterbiev, hindi siya magalaw talaga eh. So naka-steady lang siya. Yung mga kalaban niya ang mali, nakikipagsabayan sa kanya, which is Bivol, hindi siya makipagsabayan dito, no? So palagay ko, for me, the result of this fight is Bivol by unanimous decision, no? 50-50 talaga, pero Bivol by unanimous decision. Pwede the later round kasi madali na maputukan ng mukha si Beterbiev. Pwede mga later round na knockout pa si Beterbiev. Yun yung fearless forecast ko. So maraming salamat po. So gagawa tayo ng video para doon kay Casimero saka kay Saul Sanchez. Maraming salamat po.